Talagang nasa share transfer agreement ang lagda ni Gibson. Nangangahulugan ito na si Tyson ang naging pinakamalaking shareholder ng Hudson Group na walang sino man ang may karapatan na tanggalin siya. Kinabukasan, magkasabay na dumating sina Tyson at Celia sa Shepsi Group. Sa pagkakataong ito, direktang ipinarada ni Tyson ang sasakyan sa underground na garahe. Bagamat tinanggap ni Celia ang mainit na halik ni Tyson bago siya bumaba ng sasakyan. Sinabi niya dito na, "Maghiwalay na tayo dito. Pupunta na ako sa aking opisina at maaari mo akong sundan pagkatapos ng ilang minuto." Naguguluhan si Tyson. "Sel, hindi na natin kailangang magtago sa ganitong paraan." Sa opisina, ilang minuto ang nakalipas. Personal na nakita ni Celia si Mrs. Errol matapos makipag-usap sa kanya tungkol sa estilo ng pananamit. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang opisina, napansin niyang nagkukumpulan ang kanyang mga katrabaho para pag-usapan siya at binigyan siya ng masamang tingin. Nataranta si Celia. Wala siyang nagawa kamakailan, kaya bakit bigla siyang pinag-uusapan ng mga tao? Magtatanong na sana siya tungkol dito nang mapansin niyang nagmamadaling lumapit sa kanya si Eta. "Sel, tingnan mo ito." Inabot ni Eta at ibinigay kay Celia ang telepono niya. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Ang isang video ay ipinadala sa email account ng kumpanya. Sel, nahuli kang nakikipag-intimate moment kay Mr. Reyes sa parking lot." Alam ng lahat ng tao sa kumpanya na may asawa si Celia. Ngunit hindi nila alam na sinulan ang asawa niya. Napagtanto ng mga ito na inaakit ni Celia ang CEO. Tinutuyan ng ilang mga kasamahan si Celia. Walang kahihiyan ang babaeng ito. Sinasabi niya na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit may mga oras na nakikipaglandian siya sa kanyang amo. Nakakalungkot isipin. Isa siyang kalapating mababa ang lipat dahil ang mga ordinaryong babae ay hindi umaarte sa ganitong paraan. Ang tanawin ay talagang nakakadiri. Sa tingin ko, kaya narating niya ang posisyon niya ngayon dahil inakit niya ang CEO. Huwag niyong isipin na ito ang unang beses na gumawa siya ng ganito. Naakit na niya ang dating superior na si Derek. Sa tingin ko, ipinagbili niya ang sarili niya para maging matagumpay. Nang mapanood ni Celia ang video at marinig ang mga komento ng mga katrabaho, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Sa pagkakataong ito, hindi na nanindigan si Eta para sa kanya na palaging nasa tabi niya. At sa halip ay nagtanong ito, "Sel, anong relasyon mo sa CEO? Sumiping ka ba talaga sa kanya para makuha ang promotion?" Gulong-gulo ang isip ni Celia nang mapansin niya nagsisimulang magduda sa kanya ang kanyang pinagkakatiwalaang asista. Gayunpaman, bago pa niya maipaliwanag, nakita niyang galit na galit si Nora na papalapit sa kanya. Kaagad na nagkaroon siya ng masamang pakiramdam. "Sel, nagsisinungaling ka ba sa akin?" Nakatanggap din si Nora ng video. Halos wala na siyang kontrol sa kanyang galit. Unti-unti siyang lumapit kay Celia at galit na nagtanong, "Kasama mo ba talaga si Nolan? Alam sa buong syudad ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya bakit mo ito gagawin sa akin? Nung una, nangako kang tulungan ako. Ngunit kalaunan, nagbago ang isip mo. Bunga ba ito ng pagsama mo sa kanya?" Alam ng lahat ng tao sa Shepsi Group na magiliw ang pakikitungo ni Nora kay Celia. Kaya naman nang mangyari ang insidenteng ito, si Celia ang naging target ng iba't ibang anyo ng pangungutya. Nakakatakot isipin ang ganitong klaseng tao. Paano niya nagawang akitin ang crush na kaibigan niya nang hindi sinasabi dito? Hindi man lang ba siya nag-alala na balang araw ay malalaman din ito? Nakalapit ba siya kay Mr. Reyes sa pagkukunwaring tinutulungan niya si Nora? Who knows? Kung ano ang kaya niya ay hindi natin alam. Ang masasabi lang natin ay napakamalas ni Nora dahil naging kaibigan niya ang taong ito at patuloy na tumulong sa kanya. Ngunit ipinagkanulo siya sa ganitong paraan. Kung ako sa kanya, gusto kong patayin si Celia sa galit. Halos lahat ay sinisi si Celia habang ipinagtatanggol si Nora.
Hindi pinansin ni Celia ang kanyang mga narinig. Nag-aalala lang siya kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya kay Nora. Ang isa niyang katrabaho ay sinadyang pumangga sa kanya habang nagmamadaling naglakad papunta kay Nora. Napaatras si Celia. Hindi niya sinasadyang naipikit ang kanyang mga mata habang naghahanda para sa isang malakas na pagbagsak. Ngunit sa halip, nahulog siya sa isang pamilyar na yakap. At ito ay walang iba kundi si Nolan. Habang mahigpit na hawak si Celia sa kanyang mga bisi, pinasadahan niya ng malamig na tingin ang empleyadong pumangga kay Celia.